Hello guys, our topic for today is all about financial instruments. Okay, now, if nag-aaral kayo ng auditing ngayon, ang technique dito is aralin nyo yung kaakibat niya sa FAR or sa Intac 1 which is yung investment. Kasi yung concept niya halos parehas lang naman eh. Yung pinagkahibaan lang sa auditing, ina-audit natin kung tama ba yung pag-calculate, tama ba yung pag-classify. Yun lang yung difference nila. Pero yung problems, theories, parehas lang. Okay, now let's start. Ano nga ba yung financial instrument? Now, fun fact lang, no? Financial instrument, meron niyang sariling standard, which is yung PFRS 9. Okay? Okay, now, financial instrument, sabi sa PFRS 9, are contracts that represent a monetary asset to one entity and a liability or equity to another. There are two types of financial instrument, namely, yung shares and bonds. Okay? Kapag shares, well, shares is part of equity, di ba? Then, sa bonds is part of liability. Now, I just want to explain lang yung dito sa first paragraph that it represents daw a monetary asset to one and a liability or equity to another. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, well, let's say tayo si company A. No? Bumili tayo ng shares or bonds ni company B. No, tayo, nire-record natin yung pagbili natin ng shares as investment, natin FBPL. Then, nag-credit tayo ng cash. While sa point of view naman ni company B, nire-record niya to as OS capital or nag-credit siya ng bonds then debit ng cash. Ayan. Ayun lang yung ibig sabihin nung monetary asset to one entity, in this case si company A, and then a liability to another. Okay? Now, ito yung summary ng financial instruments. We have here yung three different of financial instrument. We have the FBPL, and then we have the FBOCI, FBAC. Initially, those three, we measure them at fair value. Ang kaibahan lang, yung kay FBOCI and kay FBAC, kinakapitalize natin yung mga transaction cost. Kay FBPL, expense outright siya. Now, I will explain more on that later. Okay, now, we measure them subsequently by fair value, FBOCI fair value, and kay FBAC, amortized cost, mark to market. Now, yung paggalaw ng prices, ng changes in gain or loss. Kay FBPL, nare-record natin siya sa profit or loss. Kay FBOCI, nare-record natin sa OCI. Okay, now, for equity security, we only have two, no? We have only FBPL and then FBOCI. Now, pwede lang natin i-record siya as FBOCI kapag not held for trading. Ayan, ito yung ano natin, no? Kung not held for trading siya, pwede siyang ma-designate as FBOCI. Paano naman kung not held for trading pero wala sinabi? Well, if silent, ang assumption natin dyan is FBPL, no? Tatandaan nyo lang, kapag silent, always FBPL. Okay? Kapag held for trading naman, held for trading lang, only FBPL can apply. Kung mapapansin nyo, si FBAC, wala siyang equity security. Kasi si FBAC, amortized cost, ang method na paggamit nga natin dyan, di ba, is effective interest rate method, tama? Yung effective interest method, ginagamit lang natin yan kapag merong nagbabayad ng interest. Alam naman natin, kapag equity, ang pag-distribute nila ng income is by way of dividends. Then, ang debt, ang pag-distribute ng income niyan is by way of interest. So, kahit nga hindi sila magkaroon ng income yung company, kailangan sila or obligated silang magbigay ng interest. Kasi it is a contractual, no?
liability on the part of the investee company, which is yung binalan natin, si Company B, kailangan nilang magbayad kahit na hindi sila kumita. Yun ang pinagkaibahan yan. So, kay equity, ang tawag nila dyan is constructive liability, while kay debt naman ay, obligated talaga. Obligated talagang bayaran yung interest. Okay? Now, ang pag-classify naman sa kanila, kay FBPL, always yan na current asset. Then sa dalawa, FBOCI and then FBAC, parehas silang non-current asset. Okay, now dito sa other notes natin, I'll just read lang, no? Financial instruments only cover those investment that is less than 20% control. Let's say bumili tayo ng shares, no? Ng 10,000, pero ang shares ni Company B is 200. So less than 20% yan, tama? Yun lang yung cover ng financial instrument. Kasi yung iba, pag 20% or more, ang gamit natin dyan is investment in associate, while yung 100% naka-control, ang gamit natin dyan is investment in subsidiary. Okay? Ang cover lang neto is yung solely for for benta lang, no? Wala tayong control sa invested company, wala rin tayong significant influence sa mga day-to-day operations. Okay, now explain pa natin yung fair value through profit or loss. Now initially, diba, sabi ko nga, we measure it at fair value. Then yung transaction cost niya, expense outright. Bakit yung transaction cost, siya lang yung naiiba, siya ina-expense? Well, ang rationale kasi niyan, yung transaction cost niya is immaterial. Okay, kasi nga yung fair value through profit or loss, ginagamit lang natin siya for trading securities. Currently, no, mabilis ang benta. So, bibili tayo, tapos ibebenta rin natin agad. Yun yung niya. So, parang, kung i-record pa natin, i-capitalize pala natin yung expense niya, parang mas magugulo parang immaterial na siya. Okay? Now, subsequently, syempre, minimeasure natin yan at fair value. No? Nagre-recognize tayo ng gain, nagre-recognize tayo ng loss. Now, for equity securities, kapag held for trading securities, always yan always FBPL. Okay? Kapag nabasa nyo na yan na sinabing held for trading securities, sigurado yan, FBPL yan. Kasi, ang standard, na-require yan or mandatory na i-measure daw at FBPL. Okay, sinabi yan ng PFRS 9. Okay. Na paano naman kung not held for trading kasi hindi sinabi na FBOCI? Well, if the problem is silent, i-classify natin siya as FBPL. Let's move on naman dito sa debt securities. Sa debt securities naman, so we can designate it at fair value through profit or loss even if it satisfies the requisites for FBOCI or FBAC. Kasi dito sa dalawang to, meron yang in debt securities, meron silang dalawang requisites na kailangang makuha muna bago sila maklasify as FBOCI or FBAC. Pero, sabi ng standard, even though na-satisfy nila yung requisite na yon, we can designate it still at fair value through profit or loss. Okay? So, kahit mag-silent din yung problem, dito, kinaklasify din natin siya as FBPL. Or yung mga investment na hindi nagka-qualify as FBOCI or FBAC, always FBPL sila. Okay? So, yung FBPL are investment that is acquired solely for the purpose of selling in the near term, or tawag nga nila is short selling. Now, kapag nabasa niya na yung short selling, held for trading securities, held in active market, yung isa, active market, ayan,
FBPL agad yan. Wala na siyang ibang classification pa. Okay? Now, para mas maintindihan pa natin lalo yung FBPL, I will give you an example, no? Here, let's say tayo, no? Ina-audit natin si Meta. Ina-audit natin si Meta by, sabihin natin nagsimula tayo ng February. Then, nung March, narinig natin na yung BOD nag-uusap, i-acquire daw nila yung Instagram. Okay? Now, nung March, pagka-uwi natin, bumili tayo ng shares ng Meta, ng Facebook. Bumili tayo dito, sabi natin nung ano niya is 200. Then, nung na-acquire niya na yung Instagram, nung nakita natin na tumaas na yung price nung shares, binenta na natin siya by July, no? Sabi natin nabenta natin siya ng 300. So, kumita tayo ng 100. Okay? So, binili natin siya para lang ibenta in the near future, no? Para lang magkaroon tayo ng realization. No, i-utilize natin yung pag-angat ng prices sa market. Pero in actual, no, wag niyong gagawin to, no? Kapag nag-audit kayo ng client, tas may na-acquire nyo yung information na may ganun nga, tas alam nating aangat yung price, bawal yung gawin to. Pwede kayong makulong dyan. So, ano lang to, for the purpose of studying, no? Okay, pero eto, bibigay pa ako ng another example. Let's say by January 1, bumili tayo nag-hoard tayo ng flowers. At bumili tayo ng 100,000 na price yan, price. Then, alam natin, sa February 14, yung mga flowers is magiging in demand. Magiging in demand yan by Feb 14, no? Sabihin natin, ang presyo dito, tumaas ng 300,000. Yun. Ibibenta natin siya sa February 14, and binili natin ng 100k, tapos nung February 14, binenta na natin siya lahat ng 300,000. Tayo, yung company, ni-utilize niya yung pagbabago ng market price, no? Kung makikita nyo dito, kasi diba, pag January 1, hindi pa ganun kalakas hindi pa ganun yung demand, kataas yung demand. And then tayo, alam natin na by February 14, tataas yung demand yan. Kaya in-utilize natin yung knowledge natin about it, na yung pag-angat. Okay, kung papansin nyo, saglit lang siya, diba? January, February, diba? 1 month. Kasi alam natin na pag FBPL nga talaga is realizable mo siya within 1 year, no? Kaya siya kinaklasify lagi as current asset. Kasi mabilisan lang din yung benta natin. So, sabihin natin, dito kunwari, binili natin ng 50, tas biglang umangat ng 500, ibibenta na natin agad. Hindi na natin aantayin pa ng ilang taon, hindi na natin patutubuin pa, ibibenta na natin agad. Basta lang, tumaas kahit onti, or sabihin natin dito, kunwari, bumili tayo ng 100, tas nakita natin biglang ng 60, ibibenta na natin agad. Kesa tumaas pa yung loss natin. Okay? Yun. Yun yung parang essence ng FBPL. Ni-utilize natin yung pagbabago ng prices sa market. Sabi natin, ito, another example, sabi natin, plane tickets, no? Sa PAL. Bumili tayo sa PAL. Nag-advance booking na tayo. Bumili tayo ng January. Sa January pala. Bumili tayo ang price niya is 50,000. Then sa December 25, kasi alam naman, bakasyon, tumataas talaga yung presyo nung plane tickets, lalo na kapag 1 day booking, yung parang nabukasan, lalarga na agad, mas tumataas talaga siya.
Kaya dito tayo ni-utilize natin habang mura pa, habang naka-promo, habang hindi pa ganun kataas yung price ng tickets. Kasi by December 25, alam na natin, pwede maging 200,000 yan, maging 500 or mas tumaas pa, di ba? Okay, yun yung FBPL. Now, ito naman yung isa pa, yung fair value through OCI. Initially, mini-measure natin siya at fair value plus transaction cost. Itong kahibahan nito sa FBPL, kinakapitalize natin yung mga expense na related sa pag-acquire ng investment. Kasi here, ang ano naman natin is not about selling it agad eh. Pwede natin siyang patubuin muna kung malekta muna tayo ng interest. Then, ibibenta rin natin siya, sabihin natin 2 years, mga ganun. Saglitan lang. Pero even then, minamaximize natin, kinakapitalize pala yung expenses. Now, subsequently, we measure it at fair value. Okay? Now, for equity securities ng FVOCI, pwede natin siyang i-classify at FVOCI by irrevocable designation. Kapag yung equity securities is not held for trading. Sabi ko nga, yung FBPL, kapag held for trading kasi, always yan na FBPL. Dito, kapag hindi siya not held for trading siya, pwede natin siya i-classify as FVOCI or FBPL. Okay, then yung gain or loss niya, hindi natin siya nare-recognize sa profit or loss kahit pa maibenta natin yung mismong investment. Hindi natin siya nire-reclassify sa income statement under any circumstances. Kasi sabi nga nila, kapag pumasok na sa equity account or sa capital, hindi na makakalabas sa equity. Totoo naman. Well, yung makikita natin yung mga ordinary shares, yung mga additional paid in capital, hindi na talaga nawawala yan sa equity. Kahit pa i-recognize mo yan, sabihin natin, inalis mo yung OS capital mo, ang credit mo pa rin naman dyan is either RE, ayan, nagre-record pa rin tayo ng RE or yung loss, yung additional paid in capital, yung mga ganyan. So, hindi talaga siya nawawala sa equity. Okay? Now, for debt securities naman na FVOCI, if the business model is to collect and to sell, ayun lang tatandaan nyo, collect and to sell, collect and to sell, and solely for payment of principal and interest. Now, dito nyo lang makikita ito sa debt securities, nyo lang makikita itong solely for payment of principal and interest. Why? Kasi nga, di ba, kapag liability, ang binabayad is interest, then nagbabayad at the maturity nung principal. Ayan, ayun yung ng debt security. Kaya kailangan maklasify natin siya as FVOCI kung ang business model ng company is to collect and to sell. Collect in a way ng pag-collect ng interest. Then sell na kapag may na-realize or kapag umangat na yung price ng shares sa market, binibenta natin siya agad. Let's say, here, year 1, nakakatanggap tayo ng 100,000 hanggang year 2, year 3, 100K. Then sabi natin, nabili natin siya by 50K. Then by year 2, nabili siya, ang fair value niya is 100, no? And here, 150. Ayan. So, ang purpose natin is to collect this interest, yung binabayad na interest. So, ayan, sa pag-collect ng interest na yan. And then, kapag nakita natin na umangat na ng sobra, nadagdagan tayo ng 100,000 na gain, no? Na gain sa
market price, bibenta na natin siya agad. Okay, yun yung difference ng debt security na FVOCI sa equity security. Then yung gain or loss, yung unrealized gain or loss niya dito sa year 1 and year 2, dito, ayan, nire-reclassify natin yan sa income statement. Kasi ito, pwede natin siyang i-reclassify sa income statement kasi liability naman siya eh. No? Unlike here na equity, sabi ko nga na hindi na siya pwedeng umalis pa kapag pumasok na sa equity account. Yung liability, pwede pa natin siyang i-classify sa profit or loss. Okay? Now, yung other investment, which is yung fair value at amortized cost. Initially, we measure it then at fair value plus transaction cost. Then, subsequently, we measure it at amortized cost. Amortized cost kasi nga, ginagamit natin yung effective interest rate method, di ba? Okay, now debt securities, if the business model is to hold and collect contractual cash and are solely for payments of principal and interest. No, kailangan solely for payment and interest. Kaya may end yan. Tandaan nyo lang na kapag sinabing solely for payment of principal and interest, ang pinag-uusapan dyan is debt or yung bonds, bills, mga ganyan. No, yung business model na hold and collect, ito yung wala naman talaga tayong parang pakialam sa pagbabago ng market price. Ang ano lang talaga natin, ang goal lang talaga natin is kumolekta nung interest. Natin nakakolekta tayo ng 6% every year. Masaya na tayo ron, no? Hanggat hindi pa natatapos, hanggat hindi pa nag-expire yung bonds, naka-hold pa rin tayo. Kaya dito, makikita natin na effective interest method, then hindi tayo nagre-recognize ng changes sa fair value kasi nga effective interest. Pero nag-i-impair tayo, yun yung mapag-aaralan natin sa sunod, yung expected credit loss. Dito sa fair value at amortized cost, nag-i-impair tayo dyan ng investment kasi nga hindi naman kasi tayo nagma-mark to market dito ang standard sabi kailangan natin siyang i-impair yung mga gains, kailangan natin mailagay sa loss, ayan, ay sa profit or loss sa income statement. Ayan. Now, ito yung summary nung tatlo, no? So, kapag held only for trading or for selling, no? Mini-measure natin yan at FVPL debt. Ito is ano lang naman to, summary nung napag-usapan. Okay? So, ayan, kapag not held for trading, yes, by default or revocable designation. Ayan. So, ayan,